Magandang araw mga bata. Ang pag-aaralan natin ay tungkol sa mga pamamaraan ng pagsusukat. Marunong ba kayong magsukat mga bata? Ang dalawang sistema ng pagsusukat at pamamaraan ay mahalaga upang may batayan sa pagkuha ng sukat at ang unit na ginagamit lalo na kung ito ay may kaukulang bayad. Mahalaga din ang angkop matutunan ang dalawang uri ng pagsusukat lalo na sa gawaing pang-industriyal tulad ng paggawa ng mga gamit sa bahay, pagplano ng pagtatayo ng gusali, pagguhit, at iba pa. Halimbawa ay sa pagbili ng kahoy sa hardware. Anong uri naman kaya ng pagsusukat ang ginagamit ng tindera upang malaman ang babayaran ng mamimili? Mga layuning pampagkatuto. Una, natutukoy ang dalawang sistema ng pagsusukat. Ikalawa, nagagamit ang dalawang pamamaraan ng pagsusukat at ikatlo, napapahalagahan ang tamang paggamit ng dalawang pamamaraan ng pagsusukat. Gamit ang orthographic drawing ng sa ibaba, ipaguhit sa pisara ang isometric drawing nito. Upang magkaroon ng masusing pangunawa sa pag-aaral ng paksa, ang mga sumusunod na mga salita ay ating bigyang pansin. Sistemang metric, isang sistema sa pagsusukat na nagmula sa Pransya noong 1799. Kilala rin ito sa tawag na Sistemang International, SI. Gumagamit ito ng unit na metro o meter bilang panukat ng distansya, haba o lapad. Sistemang Ingles, isang sistema ng pagsusukat na nagmula sa Inglaterra o England. Kilala rin ito sa tawag na Sistemang Imperial. Gumagamit ito ng pulgada o inch o piye o foot bilang panukat ng haba o lapad. Mga bata, ang pagsusukat ay isang paraan upang malaman ang angkop na haba, lapad o maging timbang ng isang bagay. Ang sistemang metric at sistemang Ingles ay dalawang pangunahing panukatan na karaniwan nating ginagamit. Muli, ang sistemang metric ay gumagamit ito ng unit na metro o meter bilang panukat ng distansya, haba o lapad. Ilan sa halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Sistemang Ingles o sistemang Imperial ay nabuo bilang kombinasyon ng mga sistema ng unit ng Anglo-Saxon at Roman. Ang mga unit na ginagamit sa sistemang Ingles ay pulgada, piye o talampakan yarda, at milya. Ilan sa halimbawa nito ay ang mga sumusunod. Pagpapalit ng unit ng isang sukat gamit ang factor label method. Factor label method ay ginagamit para mag-convert mula sa isang unit ng sukat patungo sa ibang unit. Ang pamamaraan na ito ay gumagana dahil ang numero ay maaaring maparami sa isa nang hindi nagbabago ang kanilang halaga. Tinatawag itong factor label method dahil ginagamit nito ang mga factor na magkatumbas. Narito ang mga hakbang sa paggamit ng factor label method. Una, tukuyin ang orihinal na bilang at unit. Pangalawa, tukuyin ang gustong unit na sagot. Pangatlo, hanapin ang conversion factor na magko-connect sa orihinal na unit at sa gustong unit. Pang-apat, ilagay ang orihinal na bilang at unit sa isang fraction. Pang-lima, ilagay ang conversion factor sa kabilang side ng fraction para ma-cancel ang orihinal na unit, at panghuli, kung ang unit ng sagot ay nakuha na, tapos na ang pagko-convert. Kung hindi pa, idagdag ang isa pang conversion factor. Narito ang mga halimbawa. Halina't pag-aralan natin.
Igrupo ang mga mag-aaral at sagutan ang mga sumusunod na unit ayon sa sistema ng pagsukat. Isulat ang mga unit sa loob ng kahon. I-convert ang mga sumusunod na sukat. Gumuhit ng mga linyang paalang gamit ang mga sukat sa ibaba. Isulat sapat lang ang katumbas na sukat ng hanay A. Hanapin ang sagot sa hanay B. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Sagutan natin ang ika-6 na gawain. Isulat ang titik ng tamang sagot sapat lang. Isulat ang katumbas na bilang sa bawat unit.